Sister Beb. Praise Jesus po. Amen. Praise the Lord. Muli na naman, nagkita-kita tayo. Parang kanina lang magkakasama tayong umaga pala sa akin no kanina. Tapos sa inyo gabi. Yeah, hapon naman sa akin ngayon. So praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang hapon po umaga sa inyo. Hapon naman sa akin. Tayo magkabilang mundo. No po? So tayo po muna ay dumako sa panalangin na maikli lang. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa umagang ito, sa hapong ito. Saan man kami sulok ng mundo, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ipinagkaloob mo sa amin, sa buong maghapon. Panginoon, na iniregalo mo, Lord God, for your mercy and grace is laging bago araw-araw, Panginoon. Salamat po sa patuloy na grace mo sa amin. Patuloy niyo po kaming patawarin, linisin sa aming mga nagawang kasalanan. Ano man po yung nagawa kong kasalanan, maging sa isip, sa salita at sa gawa ngayong araw na to, pakalinisin mo po ako, Ama, patawarin niyo po ako, at ganun din pinapatawad ko lahat na nagkasala sa akin, Panginoon. Gabayan mo ako Panginoon, sa araw na to, sa oras na to, mag-minister ka sa amin, inaanyayahan po namin ang presensya ng banal na Espiritu sa kalagitnaan. Hallelujah. At Lord, we pray, Panginoon, na wag mong hayaan na magkaroon ng interruption, wag mong hayaan na magkaroon ng deceiving spirit sa loob, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy mong balutin, Panginoon, ng bawat isa ang gawaing ito, Panginoon, Lord, ng kapangyarihan mo, Ama, sa isip, Panginoon, Lord, i-open mo yung kanilang spiritual mind, spiritual heart, Lord God, spiritual ears, Panginoon, at patayin ang bawat laman, Panginoon, Lord God, upang makita nila, Ama, ang mga deception na hindi nila nakikita, Panginoon, sa kanilang mga physical na mata, Lord God. Salamat po, Ama, sa mensaheng ito. Patuloy po akong umaasa, Panginoon, sa karunungan na meron ka, Lord God, at ilubog mo lang ang iyong lingkod at ikaw ang maitaas sa aking buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan ng gawaing ito, Lord God. Ngayon pa lang po nagpapasalamat kami dahil kami ay isang anak na mananagumpay, nananampalataya po ko na magiging matagumpay ang gawaing ito sa tulong at habag mo, Panginoon, at biyaya sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samot dalangin, Ama. In the mighty name of Jesus we pray, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ayan. Praise God. So, familiar po ba kayo sa unclean spirit? No po, yung mga bago, no? I hope and I pray na buksan niyo po yung spirit mind ninyo, no po, yung espiritu ninyo, yung banal na espiritu, no po, wag yung ating mga laman, no po. And ano man yung katanungan ninyo, pwede niyo pong tanungin, no po, pagkatapos ng mensahe. So, purihin ng Lord, at tayo po ay mag-aaral about sa unclean spirit. So, ayan, kinakabahan po ako, no? Purihin ng Panginoon. Mga kasama ko pa naman dito, mga teacher na, mga nagtuturo na, mga leaders na. Ayan, sila Pastora Mary Lou. Hello po, Pastora. We miss you. Ayan, at ngayon po, i-explain ko lang muna ng mabilisan na po, no? Marami kasing spirit sa mundo, no po? So, sa pag-aaralan natin ngayong oras na to, no po, maaaring may mga malilito, no? Pero namnamin niyo lang yung mensahe. Wag muna kayong, ay tama ba 'yon? Ganito ba? Kasi madi-deceive ka kaagad kasi matututok ka sa halimbawa, sabihin sa'yo na mali ako or whatever, no? Pag nagkamali ako, kausapin niyo po ako personal, no po? Para maipaliwanag ko rin sa inyo, no? I never talk by myself, no? Kasi kung ako lang po, hindi ko rin alam ipaliwanag 'to. Patuloy pong ipapaunawa sa atin ng Panginoon para lang hindi tayo malito, no po? So sa mundong ito, marami pong espiritu, no po? Espiritu ng katamaran, 'di ba? Espiritu ng ng masamang spirit, 'di ba? Espiritu ng deception, espiritu ng wickedness, no po? Paki-mute lang po yung mga bagong pasok, no po, para matahimik po tayong lahat. Meron din ba nun, espiritu ng maingay? Meron din po, ano? So, praise God. So, hallelujah. So, sa madaling salita po, not every spirit are equal. No, katulad ng angels, no? Katulad ng pinag-aralan natin kahapon, iba-iba din ang rank ng angel. Iba-iba sila, no? They are different kind of angels. They have different assignment to each of us, no po? So, ganun din sa mga bad spirit.
No, sa mga spirit dito sa mundo, may kanya-kanya din silang trabaho. Alam niyo ba 'yon? Kaya nga sinasabi ng salita ano po na minsan tayong mga mananampalataya, mas matalino pa yung mga demonyo sa atin kaysa sa mga maka-Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi nakokontento na lang tayo sa alam natin. Na huwag pong gano'n. Kaya minsan natatalo tayo. Bakit? Kasi hindi natin alam kung anong kapangyarihan na meron tayo na pinagkakatiwala ng Panginoon sa atin. Alam niyo ba na hindi lang ang nape-perish yung hindi sumampalataya? No po? Nape-perish din yung kulang ng kaalaman. Alam niyo po ba 'yon? Sabi niya, "My people are perish because of lack of knowledge." 'Pag sinabing perish, napapahamak. No po, kaya wag kang enough, no? Wag kang enough. 'Pag nalalaman mo yung mga sikreto ng Panginoong Diyos, no, lalo na sa kanyang salita, wag kang nakokontento na hanggang diyan ka na lang. Kasi there's more. No? Para yang kayamanan. The more na nakakakita ka ng ginto, tingnan mo yung mga nakakakita ng ginto, the more silang nagsasaliksik kasi alam nila there's more. No po, there is more. Kaya dapat ganun ka din. Bilang mananampalataya, dapat ganun ka, no? Naghahanap ka ng more pa, no po, more ng karunungan. Kasi akala nyo ba ang internet lang nagpa-progress? Akala nyo ba social media lang nagpa-progress? The wisdom of the Lord is malawak. No po, pwedeng yung wisdom mo, hindi ko wisdom. Do you believe? Pwedeng yung karunungan mo, magkaiba tayo. 'Di ba? Pwedeng mas mataas ka, 'di ba? Pero it is the same spirit. Na po, it is the same spirit. So, kung galing yan sa Panginoon at ikaw ay sumasamba sa Lord, nananampalataya ka kay Jesus Christ, 'di ba po? Walang duda na that is the Lord, no po? Lalo na kapag si Jesus po ang itinataas natin. So, dito malalaman natin, no po, na sa bawat mga trabaho, may mga assignment yung mga espiritu, no po? Ikaw din may assignment ka, no? Yung evil spirit, no po, sila ay may mga assignment, then they have their own agenda, no po, against you, no? Hindi sa mga kakampi nila, kundi sa iyo na anak ng Diyos. Alam mo ba 'yon? Na ikaw ang inaatake nila, hindi yung mga kakampi nila. Kaya nga nasasabi ninyo, bakit pag lumalapit na kayo sa Diyos, parang ang dami niyo ng kalaban, no po? Parang parang pati sarili mo sinasabunutan mo na, kaaway mo na rin, 'di ba? No, akala mo hindi mo kaaway yung sarili mo, tapos nung nagkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos, pati sarili mo sinasampal mo na rin, sinasabunutan mo na rin, 'di ba? Kalaban mo na rin pati sarili mo. Amen? Kaya, ito po yung mga evil agenda, no? Meron ding wicked spirit, 'di ba? Yung pinagsasabihan mo na nga, sagot pa ng sagot sa'yo. Mas magaling pa sa leader niya, mas magaling pa sa mentor niya, 'di ba? Ayaw mong maniwala, 'di ba? Deception spirit, 'di ba po? Yung sabi mo na nga mapapahamak, gusto pa ma-experience, 'di ba? Nadideceive sila, gusto pa nila laging ma-experience. Paano kung yun yung dead end, 'di ba? Paano kung gano'n, 'di ba? Alam niyo lahat ng mga tao na gusto niyong maranasan yung experience, madalas sa mga tao na gano'n napapahamak. 'Di ba yung mga katulad ng mga kabataan na sabi, "Huwag kang magmotor ng murang edad, ng gabi, ng lasing, ng nakainom." Lahat ng mga taong binabawalan na pahamak dahil sa mas magaling pa sa nagtuturo, 'no po? Kaya marami na hindi natin alam because not every demon will live inside you. Hindi lahat ng demonyo nasa katawan mo. No po? Yung iba nasa paligid mo. Tingnan mo yung katabi mo. Baka mukha ng demonyo, joke lang po. Joke lang na. 'Pag wala kang katabi, tingnan mo yung sarili mo. Baka mukha na rin, joke po. Ayan, so ganun po minsan pati tayo hindi natin namamalayan nagmumukha na pala tayong kaaway, 'di ba? Kasi bakit? Dahil sa paligid natin. Minsan napapahamak tayo, minsan hindi dahil sa iyong sarili kundi dahil sa mga nakakasama mo. 'Di ba? Nadideceive na yung mind mo, 'di ba? Nagkakaroon ka na ng spirit of deception, 'di ba po? Kaya lagi tayong hindi rin lahat ng nasa church, 'di ba? Hindi laging lahat ng dasal, 'di ba po? Lahat ng nag-i-speaking of tongue, walang mga deception 'yan, 'di ba? Sino po yung walang dito, 'di ba? Hindi gano'n hindi dahil madasalin ka, it is not enough, na po. Hindi dahil madasalin ka, hindi ka maaanuhan ng mga ganitong klaseng spirit. Maniwala po kayo, no? They're manifesting, 'di ba po, na minsan hindi mo alam. Minsan nasa loob pala ng bahay mo, hindi mo alam.
Kaya kailangan magkaroon tayo ng karunungan kasi baka nasa iyo na pala 'to, tapos hindi mo siya alam. Kaya tayo, binibigyan tayo ng karunungan ng Lord para hindi po tayo mapahamak. Na po? Minsan hindi mo ba napapansin, dasal ka naman ng dasal, nagpa-fasting ka naman, bakit nandun pa rin, 'di ba? Bakit ka pa rin meron yung may problema ka tapos oo nga kumikita ka ng pera, pero bakit 'pag nagkapera ka ulit may problema ka na naman, 'di ba? Hindi ka ba nagtataka? 'Di ba pati sa possession mo, na po? Pati sa possession mo kaya nilang galawin. Pero hindi mo alam na inaatake ka pala nila, na po? Anong kulang sa buhay mo? Ano pa kaya sa palagay ninyo yung kulang? So, many believers nagsasuffer because of the unclean spirit. Na po, na hindi natin namamalayan. Di mo namamalayan may unclean spirit ka pala. So, devils, evil spirit, and unclean spirit are all different. Magkakaiba yan. Na po, hindi lang yan iisa. May mga kanya-kanya silang assignment. Na po, itong mensahe na to, hindi po ito mensahe para takutin kayo, kundi para maging maingat kayo. Amen? So, one of the spirit mentioned dito po sa nasabi natin is actually the unclean spirit ang pag-uusapan po natin. No po? So, kailangan maging aware tayo, no po, na akala natin puro mga evil lang. Kasi pag sinalin sa Tagalog, akala nyo lahat kasi inaano nila ng demonic lang, parang ganon. Ng masamang espiritu ang pagkakasabi nila. No po? Kaya, dito po sa Mark 5, babasahin po natin, no po, sa Tagalog po. Sino pong pwedeng magbasa? Sa Mark 5 po, sa Tagalog. English po kasi nasa akin. Verse po, Ate Beb. Mark 5 po, verse 1 hanggang 19. Parang nagkukwento po yung parang may katarungan na kwento. Ayan. Amen po. Sabi dito, pinagaling ni Jesus ang taong sinasaniban ng masamang espiritu. Dumating sila sa kabila ng lawa sa lupain ng mga Geserano. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking galing sa kuwebang libingan. Ang lalaking ito'y sinasaniban ng masamang espiritu at doon na siya nakatira sa mga libingan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit kadena pa ang gamitin nila. Ilang beses na siyang kinadinahan sa kamay at paa pero nalalagot niya ang mga ito. Walang makakapigil sa kanya, nagsisigaw siya araw at gabi sa mga libingan at kaburulan at sinusugatan ang sarili ng matatalas na bato. Malayo pa si Jesus ay nakita na siya ng lalaki. Patakbo siyang lumapit kay Jesus at lumuhod sa harapan niya. Sinabi ni Jesus sa masamang espiritu, "Ikaw na masamang espiritu, lumabas ka sa taong iyan." Sumigaw ang lalaki, "Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus na anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa pangalan ng Diyos, huwag mo akong pahirapan." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" Sagot niya, "Kawan, dahil marami kami." At paulit-ulit na nagmakaawa ang masamang espiritu kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Kinakalabutan. Verse 11, sa di kalayuan ay may malaking kawan ang mga baboy na nanginginain sa gilid ng burol. Nagmakaawa ang masasamang espiritu na kung maaari ay payagan silang pumasok sa mga baboy. Kaya pinayagan sila ni Jesus. Lumabas ang masamang espiritu sa lalaki at pumasok sa mga baboy. Nagtakbuhan ang mga 2,000 baboy pababa ng burol, nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng baboy papunta sa bayan at ipinamalita roon ang mga kalapit nayon ang nangyari. Kaya pumunta roon ang mga tao para alamin ang tunay na nangyari. Verse 15, pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasaniban ng kawan
ng masasamang espiritu. Nakaupo siya at nakadamit at matino na ang pag-iisip. Kaya natakot ang mga tao. Verse 16, ikwinento sa kanila ng mga nakakita kung ano ang nangyari sa taong iyon at sa mga baboy. Kaya pinakiusapan nila si Jesus na umalis sa kanilang lugar. Nang sumakay na si Jesus sa bangka, nakiusap sa kanya ang lalaking gumaling na isinama siya. Verse 19, pero hindi pumayag si Jesus. Sa halip, sinabi niya sa lalaki, umuwi ka sa pamilya mo at sabihin mo sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano kanya kinaawaan. Kaya umalis ang lalaki at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig tungkol sa nangyari. Amen. 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 Paulit nga po ate, verse 13. Verse 13, sinabi po dito, kaya pinayagan sila ni Jesus. Lumabas ang masasamang espiritu sa lalaki at pumasok sa mga baboy. Nagtakbuhan ang may 2,000 baboy pababa ng burol, nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. Ate Melda ba to? Si Ate Melda po ba ito? Mary Ann po. Ate Mary Ann, may tanong lang po ako, no? Kung 20 baboy po yung tumakbo, ay 2,000 na baboy yung tumakbo, ibig sabihin, ilan yung lumabas sa tao? Sa iisang tao? 1,000 din po. Ilan po? Ilang baboy, sabi? 2,000 baboy. So, ibig sabihin ate, sa binasa mo, malinaw na ilan na lumabas sa isang tao? Ilang espiritu? 2,000 baboy. Ay, 2,000 espiritu. Masamang espiritu. Amen. Puri ng Panginoon. Sa iisang tao po malinaw po the Bible said. Na po, i-rebuke nyo na po ngayon din yung lahat ng nasa loob ng katawan ninyo. I-rebuke nyo po ngayon din in the name of Jesus. Ano po? Lumayas. Ano po? Sa English, ano po, ang tawag nila sa Tagalog, sa pagsasalin sa Tagalog, masamang espiritu. Ano po? Ilan kayang masamang espiritu ang nasa katawan mo ngayon? Ano po? Ang sabi sa English, they called unclean spirit. Sa King James po ako, Sa King James po ako ng Bible. Ano po? Sabi niya po dito, then they came to the other side of the sea, to the country of Gadarenes. And when he had come out of the boat, immediately there met him out of the tomb a man with an unclean spirit. Ano po? Unclean spirit ang sabi dito sa Bible. Ano po? Pag sinalin kasi siya sa Tagalog, iba na po ang sinasabi. Sa dito po ako sa salin na mas malapit po. So, sa unclean spirit. Sa unclean spirit, kasi iba naman yung evil spirit, iba din ang devil spirit. So, ibig sabihin, unclean. Anong trabaho ng unclean spirit? Sino pong sasagot? Ano po sa palagay ninyo ang trabaho ng unclean spirit? May idea po kayo? Para ikaw ay? Gawing unclean. Very good. Gawing unclean, di ba? Gawing unclean para gawing kang marumi, di ba? Yun po ang trabaho niya. Yun talaga yung best na talent niya. Kaya siya unclean spirit, kaya tingnan nyo po, saan siya dinala? Sa tomb. Saan yung tomb? Yung libingan. Alam nyo ba, sa batas ni Moises, kung kayo po ay nagbabasa ng Bible, kapag ikaw ay galing sa libingan ng tao, bawal kang humawak sa iba. 'Di ba? Bawal kang marumi ka. You have unclean. You're unclean. Ang tawag nila sa'yo, marumi ka. No? Kaya nga, 'di ba, pag may menstruation noon, 'di ba, sa batas ni Moises, kapag may dinudugo ang babae, they are unclean. Ang tawag nila, hindi ka malinis. Diba? You are unclean. So, ang specialty ng unclean spirit is to make you dirty. To make you dirty. Huwag mong sabihin Kristiyano ka, kapatid. Huwag mong sabihin believers ka, kapatid. He can make you dirty, believe me or not. This day, this hour, this time, malalaman mo. Kaya mamaya, i-rebuke mo siya. No po? I-rebuke mo. Baka kasi nandyan sa tabi-tabi. No po? Kaya, ang mission niya is to make you dirty.
Na po? So, ibig sabihin, na po, nung kinakausap siya ni Lord dito, sabi dito, pag ang unclean spirit daw, who had his dwelling among the tomb, and no one could bind him, walang sino man na makagapos sa kanya, not even with chain, di rin daw maitali. Because he had often been bound with shackles and chain. And the chain has been pulled apart by him, and the shackles broken into pieces. Neither could anyone tame him. Diba? Ano sabi? And always, night and day, he was in the mountain and in the tomb, crying out and cutting himself with stone. Kapag may unclean spirit ka pala, sinasaktan mo yung sarili mo. Kapag may unclean spirit ka pala, tinotorture ka niya at dinadala ka niya sa isolate na lugar, na po. Dinadala niya saan yung lalaki? Sa bundok. Biruin niyo doon sa malayong lugar para walang makatulong sa kanya. Na ba? Ikaw nararanasan mo ba yung gano'n? Yung parang ang gulo-gulo ng isip mo. Na po? Di mo alam may unclean spirit ka na pala. Naisip mo na magpakamatay. Sinasaktan mo na yung sarili mo. Na po? Mag-iingat po kayo. This is very dangerous. Na po? This unclean spirit is very dangerous. No po? Napakadelikado ng spirit na to. Kaya mag-iingat po kayo. Kasi, pag nasa iyo pala tong spirit na to, pwede ka palang dalin nito, no? Yung mapag-isa ka, di ba? Hanggang mag-iisip ka na ng di maganda. Yung kahit ibang tao, wala namang sinasabi sa'yo, nag-iisip ka ng di maganda about sa kanila, di ba? Kahit yung mga mahal mo sa buhay, wala naman silang ginagawa sa'yo, nakakapag-isip ka ng di maganda sa asawa mo, sa anak mo, no? At the same time, no po, sinasaktan mo pa yung sarili mo. No po, hindi mo namamalayan, ikaw na pala ang nakakapanakit ng sarili mo. Hanggang dumating sa point na magpapakamatay ka na. Diba? Dahil lang sa bagay na hindi ka kasi aware. Dahil hindi mo kasi alam. No po? Kaya dito, makikita natin na kahit ano daw itali sa kanya, natatanggal niya. Di ang lakas niya. No po? Ang lakas niya. Diba? Hindi ka ba na kahit anong dasal mo, bakit nanggugulo pa rin? Bakit ganun? Hindi ka makapag-focus? Bakit may mga tao na laging pumapasok sa isip mo? Diba? Pag ganun pa lang, may unclean mind ka na. Diba? Ibig sabihin, nasa yun ang unclean spirit. Tama po ba? Diba? Kasi, kung malinis ang isip mo, hindi mo maiisip yung mga bagay na ganun. Diba? Ibig sabihin, may unclean spirit ka na, na-defile ka na. No po? Ano ibig sabihin ng defile? Alam nyo ba? No po? Na kayong mag-asawa, yung higaan nyo pwedeng ma-defile. Pag sinabing defile, nadudungisan. Yung unang trabaho ng unclean spirit, dungisan ka bilang anak ng Diyos. Kaya nga tingnan nyo, no, nagsisimba ka, di ba? Nagsisimba ka. Hindi mo naman pinapansin, bakit ba naman napapatingin ka sa mga suot ng tao? Hindi mo naman sinasadya. Di ba? Bakit napapatingin ka sa mga dinadaanan mo? Di ba? Bakit kung kailan nasa church ka, ginugulo ka nila? Di ba po? Hindi mo napapansin sa paligid mo, no? Alam mo ba na ang higaan ng mag-asawa pwede palang maging unclean? Na po? Marami pong hindi nakakaintindi, no? Hindi nila naiintindihan. Nung nakita nyo po, nung papalapit si Jesus Christ, sabi niya dito, sabi niya, when he saw Jesus, na po? Umiiyak siya, di ba, doon sa libingan. Umiiyak siya doon sa tomb. Yung tomb kasi libingan. Nandun, dinala siya sa mountain, di ba? Baka hindi mo namamalayan, ikaw din, dinidilaan mo na yung buhok mo. Sa sobrang dami mong problema, dinidilaan mo na rin buhok mo. Di ba? Hindi mo alam, ang lalim na pala ng iniisip mo. Di ba? Iniikot-ikot mo na yung buhok mo, dinidilaan mo na pala. Di ba? Nagkakaroon ka ng mga bagay, kaiisip, may unclean mind ka na. No? Nagmamanifest na siya sa buhay mo. Na po? Pag yung bahay mo dugyot na, pag yung bahay mo marumi na, para ng bahay ng Tarzan, bahay na ni Tarzan, bahay pa ni Spider-Man, 'di ba? Puro sapot. Hindi mo na nililinis. Ibig sabihin, 'di ba? Pag may unclean spirit sa paligid mo, sa environment mo, kasi nahayaan mo may sapot-sapot yung bahay mo, na parang bahay ni Spider-Man, kahit hindi naman bahay ni Spider-Man at Spider-Woman. 'Di ba? Yung parang Tarzan, 'di ba? Napag-aralan namin mga womans kagabi. Diba? Yung bahay nyo kung ano-anong sabit, maruming damit doon, pinaggamitan dito sa lapag, sa ilalim ng kama, diba? Hindi na nagpapalit ng punda, hindi na nagpapalit ng
ng sopa, hindi na nagpapalit ng basahan, hindi na iniis-is ang mga kubeta, may unclean spirit ka na sa environment mo, hindi mo namamalayan. Na po? Ganun siya katindi. Ganun siya katindi. No po? Na hindi nyo namamalayan, andun na yung unclean spirit sa environment nyo. No po? Kaya napakadelikado, no? Pag okay ka na marumi, siyasatin mo na yung sarili mo. Pag okay ka na hindi ka na naliligo, pag okay ka na ang amoy mo hindi na mapaliwanag, dun na nagmamanifest ang unclean. Dinidefile ka na niya, dinudungisan ka na niya. Diba? Kasi when God clean you, diba, ang purpose ng mga masasama ay dungisan ka sa harap ng maraming tao. Hindi ba? Kaya nga maraming nakakaaway ka, kahit nga kapatid mo sa pananampalataya, sinisiraan ka eh. Amen ba? Kahit nga kapatid mo sa pananampalataya, tinataga ka sa likod eh. Amen ba? Kahit nga kapatid mo sa pananampalataya, yung sekreto mo, sinasabi rin sa iba. Amen ba? Diba? Di mo na lang namamalayan, may kaaway ka na pala. Diba? Hindi nyo alam na nagmamanifest siya sa atin, lalo na sa ating mga believer. That is their work. That is their job, is to defile you. Pag sinabing defile you, dudungisan ka nila. Yes, malinis ka na, nilinis ka ng dugo ng Panginoon. Pero sino dito makapagsasabi laging malinis ang isip ninyo? Diba? Kasi pabalik-balik sila. Yun ang trabaho nila. Pabalik-balik sila. Napatawad mo na nga, tapos biglang minsan babalik na naman siya. Para siyang basura. Alam niyo yung basurero? Yung basurero kapag nagkakalat, 'di ba? Pag dakot ng dakot dito sa Amerika kasi, 'di ba, yung basurero malinis siya nung pumasok siya sa trabaho. Pero dahil dakot siya ng dakot ng basura, nadungisan siya. Pati amoy dumidikit sa kanya. Ganon ang unclean spirit. Talon ng talon ng talon. 'Di ba? Hindi mo ba napapansin kanina lang ikaw yung nabubugnot? Tapos nung nagalit ka sa asawa mo, nabugnot na din siya. Eh yung asawa mo nabugnot din sa anak niya. Di lahat kayo sa buong pamilya na defile na. Nadungisan na, nag-away-away na kayo, 'di ba? Sino nagtagumpay? Yung kaaway, 'di ba? Yung unclean spirit umikot-ikot, nagparty sa bahay nyo. Amen. 'Di ba? Ganun siya. Ganun siya kabilis. Talon siya ng talon na parang basura. Kasi nga madumi siya. 'Di ba po? Kaya kaya ganun po kadelikado yung unclean spirit. So sabi niya dito sa verse 7, and he cried, sabi niya, sa 6 muna, when he saw Jesus, sino daw nakita niya? Yung ating King of King? When he saw Jesus from afar, ibig sabihin hindi malapit, malayo pa lang, nakita niya na si Jesus. He ran and worship him. Tumakbo siya, lumapit siya sa Diyos. When he saw, sabi niya, Jesus. Aba, yung unclean spirit, kilala yung Diyos natin. Akalain niyo. 'Di ba? Malayo pa lang. 'Di ba? Baka ikaw, si Jesus, malayo pa lang, di mo kilala. Mas kilala pa ng demonyo. Ano po? Mas kilala pa ng demonyo. Mas kilala pa ng unclean spirit si Jesus. Kasi ikaw nga, kinakausap ka na nga ni Holy Spirit, nire-rebuke mo pa eh. Kahit si Holy Spirit, I rebuke ko in Jesus' name, sabi mo pa. Kinakausap ka na nga ni Holy Spirit, nire-rebuke mo pa yung Diyos. 'Di ba? Pero ito, papalapit pa lang. 'Di ba? Wino-worship niya pa. Sabi niya, sa 7, verse 7, and he cried out with loud voice, malakas na boses, and said, what have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? Wow! Yung unclean spirit, kilala yung Diyos mo, tsaka yung Diyos ko? Grabe, kilala niya na siya yung most high God. Kilala niya. I implore, sabi niya, you by God, that you do not torment me. Nagbebeg siya, nagmamakaawa siya. Wag mo akong ito-torment, sabi niya. Sabi ni Jesus sa 8, for he said to him, come out of the man, unclean spirit. Napo, sabi niya sa Tagalog. Sabi niya sa Tagalog, sinabi niya, ito sapagkat, sa verse 8, inutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Pero sa English, ng King James, unclean spirit, sabi niya, lumabas ka sa taong ito. Ibig sabihin, papalapit pa lang si Jesus, nire-rebuke niya na, pero hindi umalis. 'Di ba? So, ibig sabihin, kapatid, hindi lahat ng nire-rebuke umaalis.
Na po, malinaw po ano? Hindi lahat ng nire-rebuke umaalis. It is written. Nako, nakasulat dito. Hindi lahat ng nire-rebuke kasi mismong si Jesus to. Hindi ikaw to, Ate Gina. Hindi ikaw to, Ate Lovelyn. Hindi ikaw to, Ate Melda. Hindi ikaw to, Ate Rosie. Yung Son, yung Most High God, ang nagre-rebuke doon sa unclean spirit pero nakikiusap pa. Ni-rebuke na siya pero nakikiusap pa. Di ba? Ni-rebuke na siya eh. Umalis ka. Come out. Sabi niya ganon. Pero ano, then he asked him, di ba? Nung sinabing ni-rebuke siya sa verse 8, nakipag-usap pa. Di ba? Nakipag-usap pa siya sa verse 9. Nagdebeg pa siya. So, ibig sabihin, hindi lahat na nire-rebuke umaalis. Kaya kapatid, hindi lahat na nire-rebuke mo sa sarili mo. Na po? Or sa ibang tao. Pwedeng umalis sila kapag wala ka talagang authority at hindi ka seryoso sa pagre-rebuke. Na po, kailangan kiniklaim nyo ang power. Na po, kasi ito mismong si Jesus Cristo. Na po? Kaya, alamin ninyong mabuti. Na po, hindi dahil ni-rebuke nyo, wala na siya dyan. Andun pa nakikiusap pa nga sa God eh. Kahit kilala niya nga na si God is the Most High God. Diba? Tinanong pa niya pangalan. Then he asked him, what is your name? Means, singular lang siya. Nung kinakausap siya ni Jesus, what is your name? Means singular, hindi siya plural. Nag-aral naman din po kayo ng English. Amen po ba? Diba? And he answered, saying, my name is Legion. Ano sa Tagalog? Ano sa Tagalog yung Legion na sinabi niya? Sa verse 9, ang sabi niya doon, batalyon, no? Sa Tagalog, they are batalyon. Batalyon, sabi niya. For we are many, sabi niya. Pero, ina-address siya ni Jesus in singular lang. What is your name? Diba? Ina-address siya singular. Diba? Jesus speak in one spirit only. And the Bible tell it so. No po? Hindi ako nagsasabi. The Bible tell it so. No? Kahit daw binabind siya, nakita niyo po, kahit siya tinatali at ginagapos, nabe-break niya, gaano kalakas yung unclean spirit na yon? Di ba po? Yun pala ganun karami. Also, he begged him earnestly that he would not send them out of the country. Now, a large herd of swine have feeding there near the mountain. May kumakain na baboy doon. No po? So all the demons begged him saying, send us to the swine that we may enter them. So pag ang mga unclean spirit, na po, o yung sabi sa Tagalog is masamang espiritu, naghahanap sila ng lilipatan. So kailangan, pag tinanggal yun sa'yo, ni-rebuke yun sa'yo, kailangan may papalit. No? May lilipatan sila. So tumatalon sila. Lumilipat sila. Na po? Lumilipat sila. So, ano sabi doon? Diba? Pumasok sa baboy. Na po? And ano daw ginawa ng Lord? Pinermit niya. No, binigyan niya ng permiso. Permiso yung unclean spirit. And that's why they went enter to sa mga baboy. No? Pumasok sa mga baboy. So dito, makikita po natin ano po, na ang trabaho nila, they are in and out. No? Have knowledge po mga kapatid. Hear me by the word. No, hear me by the spirit. No po, nag-i-in and out sila. Lumalabas-pasok sila. No po? Nagiging ano sila, parang consistent yung pag-in and out nila. No po? Kaya, ganun po, ano, sa bahay ninyo or sa paligid ninyo, sa environment ninyo, maybe they have. No po? They are there, na hindi mo lang alam. No po? Sabi niya dito sa salita niya, sabi niya, at once Jesus gave permission. Then the unclean spirit went and entered the swine. There are about 2,000 kapatid, 2,000 ano po. And heard the violent down to steep place into the sea and drown in the sea. Tingnan nyo, yung baboy, di ba? Kung 2,000 yung lumabas sa isang lalaki, yung isang espiritu lang hindi kaya ng baboy, nagpakamatay din siya eh. Tama ba? Di ba? Isang espiritu sa bawat isang baboy sumalin na galing sa isang tao. Na po, sumalin sa 2,000 baboy. Hindi, yung isang espiritu na sumalin sa isang baboy, hindi niya kinaya, nag-suicide. Kaya may mga tao nagsusuicide din pag di nila kinaya. Hindi nila namamalayan, they have unclean spirit. Yes, they are son of God. Praise the Lord. Hallelujah.
Ayan, they are son of God, no? They are daughter of God. Pero pag nagmanifest ang unclean spirit, no? Nasasaktan nila yung sarili nila. And sometimes it ends killing themselves. Dahil kung hindi dumating si Jesus Christ dito, malamang pinatay niya yung sarili niya kasi sinasaktan niya eh. 'Di ba? Hinihiwa niya nga yung sarili niya eh. Tapos kinakating niya, 'di ba? Kinakat niya yung sarili niya ng stone. 'Di ba? Nakita niyo naman sa pagbabasa natin. Kaya ang ganun katindi, no? Na kahit hayop ayaw tanggapin yung unclean spirit. Pati hayop marunong mag-suicide, nagpalunod na lang siya. Hindi niya kinaya. Kaya tingnan niyo po yung lahat ng may mga unclean spirit nag-uugaling baboy. Gusto sa marumi. 'Di ba? Pag may unclean spirit ka, nag-uugaling baboy ka, gusto mo marumi. Nandun ka sa maruming bahay, nandun ka sa maruming katawan, 'di ba? Di ka na rin naliligo. Tanong mo 'yung sarili mo, baka tamad ka na rin maligo, baka may unclean spirit ka na rin. Yung mind mo, sinasaktan mo na rin sarili mo, sinasabunutan mo na, hinihiwa mo na rin. 'Di ba? Baka tinatali mo na rin yung sarili mo, baka may unclean spirit ka na, hindi mo namamalayan. Ano po? Kaya dito pinapaalalahanan tayo, hindi ko po kayo tinatakot. Ano po? Sinasabi ko sa inyo yung bagay na pwedeng mangyari sa atin kasi kahit daw siya i-tame, no? Hindi siya mapaamo, hindi rin siya maigapos, hindi rin siya sinisira niya. No. Kaya po, the unclean spirit, ang duty niya is to defile you. Dudungisan ka niya hanggang maging unclean ka, 'di ba, sa harap ng Diyos at harap ng mga tao. Kaya napakahirap po na magkaroon ka kasi kapag dinidefile ka nila, 'di ba? Nagkakasala ka nang di mo namamalayan. Kapag dinutungisan ka nila, tingnan mo kapag nag-iisip ka ng di masama ay ng di maganda. 'Di ba anong sabi ng Lord? Kapag nga ang lalaki, 'di ba, napatingin sa babae ng di maganda, ano nang tawag doon? Adultery. 'Di ba? Oh, kapag ikaw naglagay ka ng masamang isip sa kapwa mo mananampalataya o kapitbahay mo ng di maganda, anong tawag sa'yo? Murderer. 'Di ba? Kahit wala kang ginagawa sa kanila, even you don't touch them physically, kapag nag-iisip ka ng hindi maganda sa kanila at pinagchichismisan nyo sila, 'di ba? It is murderer. Sa mata ng Diyos, you are murderer. 'Di ba? Nagkakaroon ka ng unclean spirit dahil sa pag-iisip mo, nadudungisan ka, tapos dinudungisan mo. Halimbawa, si Ate Gina, may nakita siyang kay Ate Lovelyn, pinag-usapan nila si Ate Lovelyn, di alam ni Ate Lovelyn, nagchismisan yung dalawa, hindi alam nung isa, nagchichismisan na sila, kapwa mananampalataya, na-defile na sila, 'di ba? Nagkaroon na sila ng unclean spirit, 'di ba? Nag-defile na sila, nadungisan sila kasi chismosa sila. Sorry po, sample lang 'yon. 'Di ba? Kasi 'di ba, behind the back ng kapatid mo na pinag-uusapan mo siya, that is murderer sa harap ng Diyos. 'Di ba, Ate Honey? Natawa-tawa ka diyan, Ate Honey? 'Di ba? That is. 'Di ba po? Kaya wag niyong iisipin na ikaw, hindi mo akala mo Kristiyano ka na, chismosa ka pa pala. 'Di ba? Hindi lahat, halimbawa may nagtuturo, tapos may nasabi ka, narinig mo ba yung pagtuturo ni ganito, ganyan-ganyan, pinag-usapan mo na. 'Di ba? Imbis na sabihin mo sa kanya or magtanong ka para malinawan ka, ang yabang-yabang ni ganito kung makapagsalita kanina. 'Di ba? Kapatid, sino ba yung tinutuligsa mo? 'Di ba? Sino ba yung kinakalaban mo? 'Di ba po? Kapatid mo yan eh. 'Di ba? 'Di ba? Minamahal din ng Diyos. 'Di ba po? Hindi lang siya tapos yung pinagsasabihan mo, who do you think? 'Di ba? Who do you think she is? 'Di ba? Kaya ano nga sabi ni Lord, nung nagugutom ko, di mo ako pinakain. Kailan yun, Panginoon? 'Di ba? Paano sabihin sa'yo ng Lord? 'Di ba? Nung pinagchichismisan niyo ako. Kailan yan, Lord? Di mo nalaman, pinagchichismisan niyo si Ate Lovelyn nung isang araw. 'Di ba? Hindi pa kayo nagko-confess. Hindi pa kayo nagpapasanctify, hindi pa kayo nagpapa-purify, hindi pa kayo nagpapa-cleansing. Tinadtad niyo siya ng tinadtad sa likod, di niya alam. O, 'di ba? Minarder niya siya, hindi niya alam. 'Di ba? Hindi mo alam, may unclean spirit ka na pala. Nade-defile ka, nadudungisan ka nang di mo alam. 'Di ba? Kasi yung mind mo. Kaya napakadelikado po. Sino po yung umuubo? Paki-mute nga po. Salamat po. Yan. So, kaya mag-o-observe ka sa buhay mo. Po? Be careful. Po? Be careful na makapag-touch ka ng mga ganitong klaseng mga unclean spirit. Po? Kasi hindi siya madaling kalaban. Po? Kasi minsan kahit nire-rebuke mo siya, it's not just cast out.
Sa ating mananampalataya, kailangan nyo pong matutunan, hindi lahat ng bagay na po nire-rebuke or kina-cast out lang. No? Kasi po mismong si Jesus ang nag-cast out sa kanila. No po? Ito nagiging effective, nagiging effect niya dito, nagli-leave behind siya ng mga problema. No po? Pwede rin niyang gawin yon. Magkikreate siya ng problema sa tahanan niyo, then aalis siya, lilipat siya sa kapitbahay ninyo. Para nga siyang basura, para siyang basurero. No? Nakaka-apekto siya sa buhay ninyo hanggang halimbawa, yun na po yung sample ko kanina si Ate Gina at si Ate Rosie. 'Di ba? Nagkakaroon kayo ng epekto, nagkakaroon kayo, namumuon kayo ng galit kay Ate Lovelyn kasi mas maganda siya o ganun, 'di ba? Nagkakaroon ka ng ng galit ganun sa puso mo na hindi mo sinasadya. Na po? Nagkakaroon ka ng self-pity, nagkakaroon ka kasi mas sexy siya, nakadipa pa siya sa profile niya, 'di ba po? Na feeling niya si Princess Sarah siya ganun, 'di ba? Nagkakaroon ka ng ng unclean spirit na nag-iisip ka, nadidefile ka, nadudungisan ka. Sa ano naman, ang sample naman po sa sa kama ng mag-asawa, no po? Sa kama ng mag-asawa, pwede din kayong ma-defile. No, yung marriage ninyo, yung sex life ninyo, pwede din pong ma-defile. Pwede din siyang madungisan. Alam niyo po ba 'yon? No po, makikita niyo 'yan sa Hebreo, no? 'Di ba, yung kama ng mag-asawa, pwede siyang madumihan. Bakit? Alam niyo po kung bakit? Kung sa paanong paraan? No po, nadudumihan siya. Halimbawa, nagse-sex kayong mag-asawa, 'di ba? Ang sex kasing mag-asawa para sa dalawang tao, no po, nakasal, 'di ba? Para sa dalawa na pag-iisahin ng Panginoon. Pero pag gumamit ka na ng mga laruan, okay? Pag gumamit ka na ng mga bagay na binili mo pa sa Singapore, binili mo pa sa Hong Kong, niregalo pa sa ina Ate Lovelyn, 'di ba? At ginamit ninyong mag-asawa sa sex. No po, that is lust. No po. Na para, 'di ba? That is lust of the flesh yun eh. No po, sa Tagalog, pagnanasa ng laman mo yon. Sinasatisfied mo yung laman mo. Hindi siya nagiging sacred sa harap ng Diyos kasi ginagamitan mo siya ng bagay na nasasatisfied kayong dalawa. No po. Kapag ginagamitan mo na ng mga bagay ang pagsisex, nadidefile ang inyong bed. Kaya nga dapat ang bed ng mag-asawa po, no, kailangan laging malinis. Hindi po siya nadudungisan. Pakibasa nga po sa Hebreo 13:4. Hebreo 13:4. Pwede po bang English? King James kung meron kayo. Meron po kayo? English po. Hebrews, saan po ate? Hebreo 13 po. 4. Para po sabihin nyo galing sa Bible, hindi sa akin. Hebrew 13:4. Hallelujah. Tagalog po ate. Sabi po dito, dapat igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Amen. Amen. So basahin po natin, sa King James Version. Sabi niya po dito, sa Hebreo 13:4, marriage is honorable in all. In all, po? And the bed, sabi niya, and the bed undefiled. Nadungisan, undefiled. But wrongmongers and adulterers, God will judge. So nadudungisan pala ang higaan. Hindi lang sa mga toys na mga ginagamit ninyo sa pagsisex, kasi galing yon sa mga lust, kasi mga kalibugan nyo na yon, kalibugan na natin yon. Lust of the flesh na po yon. Hindi yun kasama sa pag-iisa ng mag-asawa. Kapag, alimbawa, yung asawa mo nakikabit, tapos humiga sa higaan mo, na-defile na higaan ninyo. Nagigets niyo po ba? Yung unclean spirit pumapasok sa tahanan niyo nang di niyo namamalayan kasi gumalaw siya ng ibang babae, pumasok sa bahay ninyo, humiga sa kama mo, na-defile yung higaan mo. Nadungisan yung higaan mo kasi nakipag-sex siya sa ibang babae. Diba? Kaya tingnan niyo yung mga Muslim, di niyo nakikita. Pag nakikipag-sex sila, naliligo sila.
'Di ba? Kasi naniniwala sila na nakakadungis. Na madungis 'yun, madumi 'yun. It is unclean. Kaya yung asawa mo, kapag nakikabit yan, ikaw din, kapag nakikabit ka at nakigamit ka sa lalaki o sa babae at pumasok ka sa bahay mo at umiga ka sa higaan ninyo, your bed is defiled. Nadudungisan po. No po? Kaya mag-ingat po kayo, no? Hindi, nadadala nyo siya sa tahanan ninyo nang hindi nyo nalalaman. Amen? So, ano yung nakikita nyo dito na epekto sa man, di ba? He's dwelling in the tomb. Nagpupunta siya sa marurumi para ma-defile, no? Nagpupunta siya sa maduduming environment. No? Pag nagpupunta ka na sa mga bar, no, nakikipag-inuman ka sa mga bar, sa sugalan, sa sabungan, no po? May sisiguraduhin ko sa'yo, mayroon kang unclean spirit. No po? Si Jesus Christ, sinend siya maging assignment no po na iligtas yung mga makasalanan pero hindi siya nakisamang talaga sa makasalanan. No po? No po? Hindi ganon. Hindi ganon ang kwento ni God. May assignment siya sa mga yon. No po? Pero hindi siya nakisama sa kanila, nanatiling kasama ng masasama. Kaya ikaw, sabi nga sa Psalm 1, huwag kang makikiupo o makikitayo o makikisalamuha sa masama. No po, kasi kapag umupo ka na, umupo lang naman ako eh, 'di ba? Sa nagtatagayan. Mamaya nagiinom ka rin, maniwala ka. 'Di ba? Sa mga nagsusuga, sa mga nagmamadyong, sa mga ano, hindi mo namamalayan, tatalon na, nagmamanifest na sa'yo. Pag uwi mo sa bahay, meron ka na ring unclean. Ano pa second, sabi niya, he made the man destroy his own body. He cut himself. No, kapag dinidilaan mo na 'yung sarili mo, dinidilaan mo na 'yung buhok mo sa problema, sinasabunutan mo na, inuuntog mo na sa ano, 'di ba? May mga gano'n, hindi ka na makabayad ng utang, inuntog mo na 'yung sarili mo, 'di ba? Hindi ka lang makabayad ng utang, naninigaw ka na ng anak mo. Hindi ka lang makabayad ng utang, pati anak mo pinapalo mo na, sinasabunutan mo na, 'di ba? 'Di ba po? Kaya maano po kayo, tapos yung unclean spirit, 'di ba? Malakas siya. Malakas po siya, ano po? At ang ginagawa niya is nilalayo ka sa mga tao. No, niladala ka sa bundok, dinadala ka sa walang mga Kristiyano, dinadala ka niya sa maduduming lugar para wala kang mahinga ng tulong. No, kasi ang trabaho niya nga, unclean spirit make you unclean. No, yung action mo. No po, mga kapatid, yung action mo. Yung action mo, dun kanya nadudungisan na hindi mo namamalayan. Yes, you believe you are covered by blood of Jesus. Pero ba't nag-iisip ka ng di maganda sa kapwa mo? Ba't pinagchichismisan niyo si Ate Lovelyn? 'Di ba? Ba't tinataga niyo siya sa likod? 'Di ba? Yung mga ganun na bagay na hindi natin namamalayan, meron na tayong unclean mind, 'di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng aksyon, 'di ba? Kasi nalalaman sa puso natin, nagkakaroon tayo ng aksyon, nagiging murderer tayo, dudungisan tayo kahit na anak tayo ng Diyos. Nagigets niyo po 'yung sinasabi ko? Na po, na hindi niyo namamalayan, no? Tapos nagde-declare kayo that you are God, you are a child of God, tapos murderer na tayo sa harap ng Diyos. Nadudungisan kasi tayo. 'Di ba po? Na hindi natin namamalayan. Kaya dahil sa atmosphere, no po, dahil sa atmosphere, pwedeng palang mangyari sa atin 'yon. No po? Kaya nga, kapag ang ugali mo, cleanliness is close to godliness. Pag malinis ka, mahilig ka sa malinis ka, nalilinis ka, at hindi ka madungis, 'di ba? Pag madumi ka, sa bahay mo, ganon dun, nagsisimula na yung manifestation niya. Kaya nga naniniwala ako sa cleanliness, 'di ba sabi niya, is closer to godliness. Kasi kapag ang taong nililinis na, ayaw mo na siyang madudumihan. Sabi nga ng Lord, 'di ba, mapalad ang taong hindi mo hinahayaang madungisan ang damit mo. 'Di ba kasi kapag tumanggap ka sa Lord, pinapalitan niya 'yung damit mo, you are new creation. Sabi niya, therefore, if anyone in Christ, they are new creation, the old has gone and all things are new. So bago 'yung damit mo, tapos 'di ba, padudungisan mo. 'Di ba? Kaya pag nananamit ka na ng hindi ka na naliligo, ayan, mga sign na 'yan, no, nai-influence ka na, nag-i-start na influence ng unclean spirit sa buhay mo. Pati atmosphere mo, no? Kaya napakahalaga na anak ka ng Diyos, 'di ba? Lagi ka naliligo. Dapat lagi ka naliligo. So, 'yun po ano, kaya yung sabi ko nga, kahit sa marriage po natin, no po, makikita ninyo doon na pwede pala siyang madumis, no po, yung mga bed natin. So,
Kaya kailangan maunawaan po natin, ano po, na yun ang trabaho niya, is dungisan ka. Dungisan ka. Ano po? Kaya kayong mag-asawa, pag di nyo namamalayan, yes, you can enjoy each other, your husband and wife. Pwede naman kayo mag-enjoy na dalawa lang kayo eh, di ba? Huwag nyo nang samahan ng mga bagay na hindi nakalugod-lugod sa Diyos. Ano po? Ano po? Kasi love gives, 'di ba? Ang pag-ibig nagbibigay, hindi 'yan tinitake. Kasi pag gumamit na kayo ng mga gamit, 'di ba po? Parang yung ano nyo, sex life ninyo na nasasatisfy kayo sa mga ginagamit ninyo, hindi na sa inyong dalawa. Kaya nagmamanifest yung unclean spirit. Kaya mahalaga po na yung intimacy po ng pag-asawa, ano po, nakikita sa inyong dalawa, ano po, na para mapulfill ng each other, ano po, yung direction, ano po, na assignment sa inyo ng Panginoon. Na po, kasi pwede tayong pasukin. Yung mga pornography, di ba? Sa mga kababaihan, yung mga kachat ninyo, mga Kristiyano na kayo, kachat ninyo, baka may nakikipag-sex pa online. Diba? Baka babae ka na Kristiyano ka, you admit that you are child of God, pero lalaki ka, tas nagmamasturbate ka pa. Sorry po. I believe wala na sigurong mga minor de edad dito, no po. Nakikipag-chat ka, nanonood ka ng mga pornography, that is the big time na unclean spirit. Ginagamit na unclean spirit, di mo na alam, nagmamanifest sa'yo. No, baka may boyfriend ka, nakikipag-sex ka online, naka-video call pa kayo, di ba po? It is unclean spirit, no? Nadudungisan ka. Kasi if you believe that yourself is a temple of God, bakit ang baboy mo? 'Di ba? Kasi trabaho lang ng mga baboy yung ganun eh. 'Di ba? Yung dinudungisan may katawan mo. Kasi kung naniniwala ka that God is holy, bakit mo itatouch yung sarili mo? Bakit mo binababoy? Ikaw babae, bakit mo binababoy yung sarili mo? Ikaw lalaki, bakit mo binababoy sarili mo? 'Di ba? It is sign of unclean spirit. That is the lust of the flesh. Mga libog. No po, lalo na sa mga ka-chatmate ninyo, boyfriend nyo pa lang, no po, pumapayag ka na makita niya yung katawan mo, pumapayag ka na makita niya yung private ano mo, ibubuka-buka mo pa sa ano po, sorry but this is the unclean spirit attack. No po, this is big time, na hindi nyo namamalayan, na meron kayong unclean spirit. Kaya dito po nakukuha yung mga STD na sakit. No, maraming tao na sinasabi nila they are Christian, nakakakuha sila ng masakit na STD. Kaya itong ang unclean spirit, hindi mo lang siya basta nire-rebuke. No, alam niyo po, maraming mga Kristiyano, no po, pukpok na tayo sa rebuking. Totoo po 'yan. Alam niyo kung anong kailangan natin? Cleansing. Cleaning. Cleansing ang kailangan natin, purification, sanctification. Kasi madalas na tayong nare-rebuke eh. Amen po ba? Lalo na po pag ako nagsasalita. Yung iba pa, sila Kuya Abraham, di ba? Sila Kuya Reggie, di ba? Sila ate, buti nga sila Kuya Abraham, magagaan pa yung boses nila. Paano pag ako, katulad nito, ganito yung boses ko, ganitong derechahan po yung ano ko. Di ba? Pagtuturo ko. Di ba? Totoo po yun, ano? Marami sa atin, di na natin kailangan na rebuking. Ang kailangan nating cleansing, paglilinis. Kaya nga may cleansing, kaya may purification. Alam niyo ba na ang clean spirit ang matinding kalaban ni Jesus? Kasi gustong-gusto siyang i-defile nito para hindi siya maging pure sa harap ng God, the Father. Ito ang matindi niyang kalaban. Yung unclean spirit is the very extreme and dangerous spirit na pwedeng pumasok sa'yo. Pwedeng mag-manifest sa'yo. 'Di ba? Si Adam and Eve, 'di ba? Ito yung sample bakit ko sasabihin na dangerous siya. Si Adam and Eve, yung ahas, nasa environment nila, wala sa loob ng katawan. 'Di ba? Wala naman yung demonyo sa loob ng katawan nila, nasa labas. 'Di ba? Pero 'di ba? Diniktahan si Eva, 'di ba? Ano nangyari? Nagkaroon siya ng unclean mind. O, ang ginawa niya, yung bawal na pagkain, kinain niya. Nakukurap yung wisdom ng tao. 'Di ba? Kahit anak ng Diyos ka na, bigla ka nagiging isip 'di ba? Nawawala yung wisdom. Nadidefile ka kasi. Nadudungisan ka. No, kaya hindi ibig sabihin you are in the presence of the Lord. No, hindi ka pwedeng pasukan ng unclean spirit. That is their job, to defile you. Dungisan ka sa harap ng Diyos para hindi ka maging kalugod-lugod. No, kaya kailangan po nire-resist natin ang devil. Sabi nga, resist the devil, 'di ba po?
Kaya maging matalino po tayo, no? Sa mga environment natin, lagi natin, no, majority na kailangan natin is cleansing, not rebuking. No po? Kasi lot of Christian, lot of believers, lot of followers of Christ, lalo na sa mga leaders, ano po? Ang kailangan ay cleansing. Hindi na po rebuking, cleansing na po. No, specifically, sabi niya sa Matthew 10:1, no po, basahin ko na lang po dito sa English. Sabi niya sa Matthew 10:1, sabi niya po, and when he had called him 12 disciples, pakinggan niyo po ito, to him, he gave the power over unclean spirit. Tingnan niyo po, specific na binigay yung power ng unclean spirit to cast them out and to heal all the kind of sickness and all kind of disease. Na po, power of unclean spirit. Sa Matthew 10:1. Sa mga disciple, specific na binigay ni Lord ang kapangyarihan para sa mga unclean spirit kasi they have different assignment. Ang devil may different assignment, 'di ba? Ang demonyo, ang mga ibang espiritu, ang wickedness spirit may iba't ibang assignment. Ang unclean spirit may assignment din. Kaya binigyan tayo ng Panginoon, 'di ba? Para ma-resist them, power to overcome. Na po, power to cast them out. Kailangan natin silang ma-cast out. Na po? At ito nga ay pabalik-balik. Kaya mag-iingat po tayo. Kasi nga, mayroon silang kakayahan na magpabalik-balik. Kaya lagi sa prayer ninyo, hindi lang rebuke ng rebuke. Nire-rebuke ko yung ganito, nire-rebuke ko yung ganito. Hindi. Kailangan magpalinis ka rin. No? Dapat nagpapadisiplina din. No po? Minsan kasi, yung mga unclean spirit, andun din sa pagkain ninyo. No po? Minsan nandun din sa kasama mo. Minsan katabi mo na ngayon. 'Di ba? Tingnan niyo po, kung may katabi kayo ngayon. 'Di ba? Pag wala kang katabi, baka yung sarili mo na may unclean spirit. Amen? So sabi niya, sa Mark 1:23 hanggang 27, patingin din po, ano po? Now there was a man in their synagogue with unclean spirit and he cried out. No, hindi siya laging devil, ano? Unclean spirit, sabi niya, and he cried out. 24, saying, let us alone. What he have do to with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know who you are. The Holy One of God. Tingnan niyo yung unclean spirit, kilala nila si Jesus. But Jesus rebuked him, saying, be quiet and come out to him. And when the unclean spirit had convulsed him and cried up with a loud voice, he came out to him. Then they were all amazed. So they questioned among themselves, saying, what is it? What new doctrine it is? For with authority he command even the unclean spirit and they obey him. Pabasa nga po sa Tagalog. Sige po, patapos na ako. Mark 1 po, 23 hanggang 27. Po, Ate Beb, ako na po. Mark Amen po. 1, 23 to 23 27. to 27. Yung makatarungan na Mark basa 1. ha, ate. Po, Yung makatarungan na basa. ang kataroon. Mark 1, 23 to 27. Sinasabi dito, bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasakian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa. Paano nangyari iyon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nautusan ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Amen po. Amen. 'Di ba sa Tagalog po ang tawag niya masamang espiritu, pero sa English version natin unclean spirit ang tawag niya sa King James, no po. Kaya napakahalaga po ang tingnan niyo po dito sa Revelation, last verse po Sa Revelation 2, makikita niyo po dito. Revelation 18 verse 2, and he cried mightily with a loud voice, saying, Babylon,
The great is fallen, and has become dwelling place of demons, a prison for every foul spirit. Diba? Every foul spirit, sorry po. And the cage of every unclean and hated birds. Diba po? Iba-iba sila. Merong mga spirit na nagdudwell, na tulad ng demons, merong napiprison, merong foul spirit, at merong unclean and hated bird. Di ba po? Sa Revelation yan Kaya huwag niyo pong sabihin na right now walang unclean spirit. Di ba? But the King of Kings want to cleanse us. Di ba? Our Lord of Lord want to save you. Want to free you. No po? Kaya nga yung tingnan mo yung nilinis niya sa pool, anong sabi niya doon? Nilinis na kita. Hindi niya sinabi na pinagaling na kita. Nilinis na kita. Makikita niya sa version, diba? Ay sa mga malinis ka na. You're clean. Sabi niya, I cleanse you. 'Di ba? Huwag ka nang babalik. Kasi yung pool na yun, pabalik-balik lang sila, yung mga dumi na mga may sakit, 'di ba? Kaya minsan tayong mga mananampalataya, hindi na natin kailangan na rebuking minsan Ang kailangan natin, kasi tad-tad na tayo, durog na tayo sa rebuke. Ang kailangan nating cleansing. Kasi hindi nyo namamalayan, may mga unclean spirit na tayo. Na po, yung environment natin may unclean spirit na nagmi-minister na sila sa atin, di natin nalalaman. Kaya be wise. Maging matalino po kayo, po. Diba po? Kaya purihin ng Lord. Salamat kasi tinuturuan niya tayo. No, sa ending ng kwento, 'di ba? Pinalaya siya, lumabas ang 2,000 na spirit. Kapatid, ilang espiritu ang nasa katawan mo? 'Di ba? Kung 'yun na-absorb niya yung 2,000, 'di ba? Yung baboy hindi niya kinaya, nag-suicide din yung baboy, 'di ba? Kaya hindi ako magtataka na maraming taong nagsusuicide because unawareness, lack of knowledge. No po? Lack of knowledge will perish you, kapatid. Kaya hindi ka lang tumatanggap kay Lord, di mo alam, meron ka ng unclean mind. Kaya ka nagpapakamatay. Kaya may unclean ka na, kaya sinasaktan mo yung sarili mo. May unclean ka na, hindi ka na matali, hindi ka na maghapos, no? Hindi na rin ma-rebuke. Kaya tulungan mo yung sarili mo, kapatid. Kahit sa mag-asawa, don't defile your bed, don't defile your marriage. Kasi pumapasok siya sa loob ng bahay nyo. Mga kapatid, yung mga pumupunta sa sabong dyan, mga sugal, mga lugar na mga akala nyo nag-e-enjoy kayo. Pag uwi ninyo, may uwi na pala kayong mga defile, may mga unclean spirit sa tahanan ninyo. May nakasama ka lang na kumain o may nakausap ka. It manifesting, tumatalon-talon siya. Na po, it come in and out. Kaya lagi tayong magpapa-cleanse, purification, sanctification, amen? At nire-rebuke natin. Na po? We are covered by the blood of Jesus. But sometimes, we are mangmang. We are foolish. Na po? Hindi kasi, bakit? Hindi natin inaalam. Hindi nyo alam. Diba? Alam nyo po, believe it or not, our battle is spirit. Our battle is spirit. Sabi nga, nakikipag-away kayo sa espiritu, hindi sa mga laman. No po? Kaya, kung tayo mag-filled tayo, i-filled natin, magpa-filled tayo sa Holy Spirit, sa power ng Holy Spirit, enable for us to resist the devil. Isuot nyo lagi ang sandata na kaloob ng Panginoon para makatayo tayo ng matatag. Amen? Purihin po ang Lord. To God be the glory. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Father, for the knowledge, wisdom, and understanding that you share with us, Lord God. Thank you, Panginoon, for setting us free. We believe that you are mighty, Father. You are the mighty Son. You are the living Son, Panginoon, na tutulong sa amin. You are greater than any evil spirit. But Lord, give us wisdom, Panginoon. Bigyan mo kami ng knowledge and understanding na maunawaan namin ng mas malalim pa yung mga bagay na nasa paligid namin. Enable for us to resist them, Lord God. Give us knowledge, Panginoon, and power. Lord, as we believe, Panginoon, you give us the authority and power. To use, Panginoon, dahil you are finished, Panginoon. Naging halimbawa ka na, malakaran namin, maging matatag kami, hindi lang namin kabisado ang scripture, kundi tinatayuan namin, na-experience namin dahil alam namin that you are a living God and your word is alive. Buhay ang iyong mga salita, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon. Salamat sa kwento na to, na nothing, Panginoon, is powerful more than you, Lord God. Kaya patuloy kaming aasa sa iyo, and we believe na even ang mga demonyo luluhod, Panginoon. Luluhod sila at kikilalanin kanila kung paano ka namin kinikilala na Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kaya purihin at dakilain ka, Ama. Salamat po, O God. Maitanim po sa matabang lupa
ang mensaheng ito na lagi nilang ma-remind, lagi nilang maalala, Panginoon Lord God, ano man ang nasambit ko, Lord God, nananampalataya ako that this is from you at iniingatan mo lang kami, dinidisiplina mo kami at minamahal mo kami, O God. Sa pangalan ni Jesus, sa iyo ko, Panginoon, nilalaan, inaalay ang aking pagsamba, lahat ng honor sa iyo, lahat ng praises sa iyo, lahat ng glory sa iyo, lahat ng worship sa iyo. In the mighty name of Jesus we pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit I pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Ayun po, amen. Praise God. Ayaw talaga magbukas ni Bunso ng So, ayan po, no? Napakatindi po ng mensahe ngayon, no? Kahit ako, nakailag-ilag pa ako. Alam mo yung mapapasayaw ko na lang, habang nagsasalita si Ate Peb, yung mapapasayaw ko na ng kaliwat kanan, kaliwat kanan, no? Pero praise God po